Yo, what's up sa inyo mga kakwento? Musta ka dyan? Sasagutin na tanong kung saan nga daw ba mas madaling mag-apply dito sa Japan o sa South Korea. Alin nga daw ba mas maganda o mas malaki ang sahod dito sa Japan o South Korea. So, eto nga yung lugar namin, no? Inis ang sariwa ng hangin. Ayan. Ayan, konting patalastas muna tayo bago tayo totally magpunta sa ating topic. Una, sagutin natin yung sa pag-apply. Ito ang pag-apply dito sa Japan ay kailangan mo talaga ng experience na 2 hanggang 5 taon na experience. Yan ang number 1 na ni-require ng mga agency dito sa Japan. At dapat related sa inyong ina-apply, kagaya kung halimbawa kung kayo ay isang welder, dapat ang experience nyo ay welder na mayroong ina-record na mga tao nyo mga agency. Yan po ang talagang requirements ng pag-apply dito sa Japan, lalo't mga visa trainee ang applyan natin. Tapos pangalawa, sa sahod. Ito po sa sahod. Inuuna ko po muna ang Japan, Ang sahod po kasi dito sa Japan, lalo't visa trainee po ang papasukan natin. Tayo po yung mga magte-training lang po dito ng 3 hanggang 5 taon. Yun po tatawag nilang visa trainee. O sa madaling salita, isa tayong factory worker dito sa Japan. So kung tayo po ay kung sa pag-usapan po natin ang sahod dito sa Japan, kung tayo po ay mag-overtime, kasi ang pinaka-maximum na overtime ngayon dito sa Japan bilang isang factory worker o visa trainee ay nasa 45 hours na lang kada isang buwan. Ngayon, di ba po kasali ang Sabado doon? Ngayon, kung kayo po ay mag-overtime ng 45 hours na maximum, at meron pa kayo 2 Sabado o 3 Sabado, kayo po ay sasahod naman ng 70 to 80,000 na malinis na. Kung kayo po ay mag-overtime ng 45 hours o 2 oras araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, tapos meron kayong Sabado, aabutin talaga ng 80,000. Kasi bakit ganun? Kasi nga ho, yung palitan ngayon ay mababa po, kaya po aabutin ng ganun. Pero kung ang palitan po ay mataas, aabutin ng 45 to 50, papalo po kayo ng 100,000 to 120,000. Depende po yan sa sabod na papasukan ninyo. Yun po ang pwede nyo sahodin dito pag kayo po ay humataw sa overtime. Ngayon, kung kayo po ay walang overtime dito sa Japan, as in 0, o kaya Lunes hanggang Biyernes ay 8 hours lang po kayo, wala po kayong Sabado. Ngayon, ang sasahodin nyo lang dyan na malinis ay nasa 11 hanggang 12 na lapad. Ngayon, 11 or 12 na lapad, kung ipapalit mo sa Philippine money yun, nasa 40 to 45,000 po ang palit ng 11 or 12 na lapad. Babawasan mo pa ngayon ang allowance na 3 lapad, kamo na lang. Siguro kaya nyo makapagpadala ng 30,000 a month sa inyong mga pamilya sa Pilipinas. Yun po ang malinis na sinasahod kapag kayo po ay walang ka-OT-OT, 11 or 12 na lapad. Minsan, kung minamalas-malas ka pa talaga at ang napuntahan mong company ay nag-undertime at walang bayad, ang ibig kong sabihin, minsan papasok kayo ng Lunes tapos hanggang 6 hours lang kayo, papauwin na kayo. So yung 6 hours lang na yun ang bayad. So yung 8 hours hindi po mabubuo yun. May mga company po talagang ganun. Marami pong company ganun dito sa Japan. Kaya po pagdating sa Japan, huwag po kayo masyadong mag-expect na ganun kalaki, ganun kaganda ang mga company mapupuntahan ninyo, at lalo't hindi nyo pa po sila natatagpuan talaga, narating talaga. So yun po talaga ang katotohanan dito sa Japan, na hindi sinasabi ng ibang trainee na ang pineplex lang po nila ay yung malaking sahod. So kaya nga po yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, porque pagkagaling ng Japan, akala nila ay ganun na kalaki, ganun na kaganda yung sinasahod natin dito. Pero deep inside, hindi nila alam yung mga ganyan kalakaran dito. Lalo't napakababa ng palitan ngayon dito sa Japan. Kaya po ang isa sa mga iniiyak ng kapwa ko visa trainee dito sa Japan. So dumako naman tayo ngayon dito sa South Korea. Paano nga ba makapag-apply dito sa South Korea, no? Ito yung sasabihin ko ay yung po yung experience ko lang. Nung ako po yung nagbabalak mag-apply, magtrabaho sa South Korea, ang in-required po nila sa akin, unang-una diyan yung edad. Yung edad ko dapat nakuha 38 years old and below. Mas prepare po ng mga school yung 38 years old and below. Dapat kayo po ay may pasa nyo po yung EPS exam na tinatawag nila sa South Korea, at yung skill test. Dapat dalawa may pasa nyo doon, yung EPS exam at yung skill test. So para makapag-take kayo ng EPS exam, kailangan nyo mag-aral ng Japanese, ng Korean language. So may mga school dyan na pwede kayong mag-inquire.
Mag-aaral kayo doon mga 2 hanggang 3 linggo para matuto kayo magsulat, magbilang, yung mga yan. So kailangan yung mag-aaral talaga. Para makapagtrabaho tayo dito sa South Korea, yung nga po no, nabanggit, kailangan nyo ipasa yung EPS exam sa yung skill test. Ngayon, dapat pag once naman na ipasa nyo yung EPS exam o yung skill test, ay dapat sa loob ng 2 taon ay maselect kayo ng Korean employer. Kasi pag kayo po ay hindi na-select sa loob ng 2 taon ng mga Koreano, magbaback to zero po ulit kayo. Kayo po ay magte-take ulit ng EPS exam at ng skill test. Kaya dapat sa loob ng 2 taon, yun po ay ma-select po kayo ng Koreano. Yun po ang alam ko talaga niya sa South Korea para makapagtrabaho kayo dyan. At ang kagandahan naman dito sa South Korea, no, kahit kayo po ay high school graduate lang o undergraduate pa ng high school, kahit elementary pa nga kayo, kahit na grade 6 lang ang natapos nyo sa pag-aaral, basta ang importante ay may pasa nyo yung EPS exam at yung skill test ng South Korea. Hindi ko sila tumitingnan kung anong level ng pag-aaral ninyo, at hindi ko sila nag-required na kahit anong experience na sinasabi ng ibang agency kagaya ho dito sa Japan. Kasi ang South Korea po talaga nagbabase sa exam na yan, sa taas ng exam mo at sa skill test na kailangan mo ipasa. Hindi ho sila nag-required na kahit anong experience, 1 taon, 2 taon, 5 taon, wala hong ganung required ang South Korea at sa pag-aaral kung anong level ang natapos mo. Ang importante sa kanila, may pasa mo yung EPS exam at yung skill test, at ikaw ay 38 years old pababa, kahit ikaw ay pulong-pulo pa ng tattoo, wala hong pakialam ang South Korea. So dumako naman po tayo ngayon sa sahod ng South Korea. Nandun yung tropa ko, nandun yung pinsa ko. Bago ko silagot ito, nagtanong talaga ako sa kanya kung paano ang kalakaran ng pasahod ng South Korea. Kung kayo po ay, sabi niya, kung kayo po ay magtatrabaho sa South Korea ng 8 hours lang, walang Sabado, Lunes hanggang Biyernes lang, kayo po ay sasahod ng 82,000 sa Philippine money. Yun po ang sinasahod ng mga walang ka-OT-OT at walang Sabado dun sa South Korea. So 82,000. So yun po ang malinis yung sinasahod daw. Tapos magbabawas pa po kayo ng inyong pang-allowance. So sabi niya, kayang-kaya niyo daw mapagpadala ng kahit walang overtime ng 50,000 sa Philippine money. Yun po ang kagandahan sa South Korea, no? Kahit nga po na wala silang overtime, malaki pa rin po yung monthly na basic salary nila. Ngayon, pagka daw po mag-overtime naman, depende nga daw po sa overtime kung gaano katagal o gaano kalaki yung overtime na itatrabaho ninyo. Mas matagal, mas maraming overtime. So ibig sabihin, mas malaki. So ngayon, yung pinsan ko, no, nagtatrabaho siya hanggang Sabado. At minsan daw 3, 4 na Sabado, buong isang buwan ay meron siyang overtime. 3 oras, 4 na oras, talagang sumasahod na po siya ng 120,000 to 140,000 a month. Yun po talagang sinasahod niya, patayan. Talagang pahinga lang daw po niya ay linggo. Minsan daw po pumapasok po siya ng linggo, half day. Kailangan yun ang pinakapahinga niya. So yung hato-hato talaga dito sa South Korea, no. Yun, hindi kagaya dito sa Japan, kahit na mag-OT tayo ng 45 hours, pumasok tayo ng 2 Sabado, kamo na lang sa loob ng isang buwan. So tayo mga visa trainee dito sa Japan ay kumikita lamang ng 70k to 80k monthly pagka kayo pa yung overtime na ganon. Samantalang sa South Korea, ang pinaka-basic nila ay 82,000. So ibig sabihin, yung monthly na salary nila doon na basic na walang overtime ay pumapalo ng 80k. Dito sa Japan naman, kailangan yung mag-overtime ng 45 hours a monthly, tapos kailangan may 2 Sabado kayo para pumalo ng 80,000 ang yung sasahodin dito sa Japan. So yun po ang malaking pagkakaiba ng Japan at ng South Korea. Kung po ang sinasabi ko po dito ay visa trainee, hindi po mga Nikijin o yung mga residenteng mga Pilipino na nandito. Kasi kadalasan lang po mga pumapasok dito mga visa trainee, hindi po ba? Ito ngayon, kaya ako sinasagot ito para maliwanagan yung mga puro haka-haka na narinig ko na puro nagko-comment ng negative dito sa Japan at negative sa South Korea. Ang sinasabi ko dito ay yung actual na nalalaman ko dito sa Japan at yung mga nalalaman ko sa South Korea. Kung saan kayo mas prefer, kung saan mas madali para sa inyo. So, yun. Good luck po. Hanggang sa muli. And this is One Day Story. Nabulol pa.